And this is the part 3 of my solo Sagada travel. This is around 4:30 in the morning at dito ako sa homestay. Papakita ko sa inyo yung roommates ko. Itong roomstay na to or homestay na to dito sa Sagada is only 500 pesos per head. At dito, yung mga kasamaan ko dun sila sa kabila at ako naman dito sa kabilang bed. Komportable dito tsaka sobrang lamig. So during this time, maaga kaming nagising at nag-prepare kasi pupunta na kami sa Marlboro Hills. After ng Marlboro Hills, pupunta kami sa The Blue Soil. At itong tour na kinuha ko is 1,500. Kasama na yung lahat-lahat, yung caving, yung pagpunta dun sa hanging coffins at lahat-lahat. So 1,500 po yun. At tapos igugrupo nila kayo sa 10 people to 12 people. At yung maganda is hindi na kayo magbayad ng entrance. Dire-diretso na lang kasi may coordinator na. Tapos meron ng tour guide. Kaya hindi kayo mahirapan. At ito, maaga din nakarating yung sundo namin. Sa bawat tour, may sasakyan na rin diretso. Yung L300 nila na sasakyan. At napakaaga nito. This is around 4. Wala pang alas 5 nito. Sobrang dilim pa at sobrang lamig. So nagbaon kami ng mga kape. Para pagdating doon hindi ka nagagastos. Kasi pagdating dito, sa entrance ng Marlboro Hills is may mga bilihan na ng mga gloves, bilihan ng mga bonnet na kailangan mo dahil sobrang lamig talaga dito. So ang ginawa ng tour guide namin, konting instructions lang, tapos diretso na kami at sinabihan nila kami na medyo nakakapanindig balahibo yung lugar daw at kailangan magsama-sama. Panoorin natin yung full travel, tapos pag meron kayong nakita or may naramdaman kayo sa lugar, comment lang po kayo kasi marami din po kaming naramdaman paakyat ng bundok dito. Kuya, dandahan. Go! Sino nakaupo? Ay, pa be. Ano po ko? Ha? Ikaw. Wala. Habang naglalakad kami dito, hindi namin namalayan na kami pala yung pinakaunang grupo na aakyat. So mas nauna kami sa ibang grupo na mga almost an hour. Tayo ka nga dyan. Tingnan ko. Marami kang maririnig na mga ugong. Di mo alam kung ibon ba yun. At dito nakarating na kami sa first peak. Konting pahinga lang tapos diretso na agad. Kasi nahabol namin yung umaga. Dito makikita mo na may mga dumadaanan ng mga ibang hikers din. At pero madilim pa rin. Isa sa gustong gusto ko dito is yung sobrang lamig talaga ng lugar. Tapos kung saan pa na may mga lusutan na walang tao, doon pa talaga ako dumadaan kasi gusto kong kumuha ng mga videos kung saan may point of view na walang tao. Hanggang sa natakot ako sa lugar na to. Makikita nyo na mag-isa lang ako dito sa trail na to dahil nag-iba ako ng trail.
Tapos pag may nakita akong parang patag na lugar is nagsastop ako at kumukuha ako ng video. Kapag meron ako nararamdaman na parang may mga sumusunod sa akin, humihinto muna ako. Tapos tinitingnan ko yung paligid katulad nito. Tapos tingnan-tingnan niyo yung mga paligid habang nanonood kayo. Tapos comment nyo dito kung meron ba kayong napansin, nakita habang ikot-ikot ako dito sa bundok. During this time, medyo paumaga na to. Medyo nakikita na namin na may ilaw na. So ako kumukuha ako ng mga shots dito. Kasi mga around 40 minutes pa na lakaran bago makarating dun sa Marlboro Hills, talaga yung pinaka-peak. At ito na yung magandang view kung saan makikita mo na yung gubat, mararamdaman mo na yung sobrang lamig, tapos may fog kahit saan. At yung pinakamaganda dito dahil napakaaga naming umalis at sa Tagong Trail pa ako dumaan, wala talaga mga tao kundi ako lang. Sarap magmuni-muni, tapos iba yung yung lugar talaga dito, para ka nasa Twilight, yung movie na Twilight. Etong trail na to is hindi pa yata masyadong napupunta ng mga tao. Kasi kami lang yatang dumaan dito sa trail na to. At maganda yung mga shots ko dito. Pwedeng gawa ng mga magagandang short videos. Sabi nga nila, hindi daw matutumbasan ng mga material na bagay yung magagandang experiences mo sa buhay. So habang bata ka pa, habang kaya mo, you have to collect experiences, wisdom in life, dahil dun ka mas matututo kesa sa mag-invest ka sa mga material na bagay. But of course, syempre, bago mo gawin to, dapat nakapag-ipon ka na, nakapag-invest ka na, ready ka na for your retirement. Ako nakakapag gala-gala na ako ngayon kasi parang nasa retirement stage na rin ako ng buhay ko eh. May mga passive income na ako and I let the passive income grow. Tapos may active income pa rin naman ako, but to the point na kaya ko pa rin nahawakan yung time ko, and that's one of the most precious precious na bagay sa mundo is magkaroon ka ng time to do whatever you want, to go wherever you want to go. At meron ako dito na nakakatawang video. Panoorin natin tong nakakatawang video na ginawa ko. Alam mo, isang beses lang tayo magkakaroon ng pagkakataon na lakaran ng kalsada ng buhay. Kaya sa... Ay, sorry po. Ay, sorry po. I'm so sorry. Nakakatawa talaga kasi nagmumuni-muni lang ako, kumukuha lang ako ng video, tapos all of a sudden nandun si ate, may dalang kaldero, nilagay ba naman dun sa tabi ko. At eto, finally, andito na ako sa peak ng Marlboro Hills dito sa Sagada. At my age, I'm finally able to do and be where I wanted to be. Yung next stop dito is yung Blue Soil, which is marami lang yung lakad din to, and I just took small videos, short videos kasi lobat na ako nung time na to. And here's the Blue Soil in Sagada. You will never be at this age again. Please do what makes you happy.
And finally, yung Sagada trip ko was a blast. It's a solo travel at marami akong natutunan sa buhay. Expect mo na makakarating tayo ng Number 1 is kailangan unahin mo talaga yung sarili mo. Huwag mo hayaang maging backup plan ka lang ng ibang tao. Pag people around you will plan, tapos naging drawing sila, talagang ipakita mo na tutuloy mo pa rin yung mga plano mo kahit wala sila. Kahit mag solo travel ka pa, para sa ikaliligaya mo, gawin mo. Huwag mong hayaang nakadepende na lang yung bawat desisyon mo ng buhay mo kung kailan sila pwede. Hanggang sa tumanda ka na at hindi mo na magawa yung mga gusto mo sa buhay dahil sa kaka-cancel ng ibang tao sa mga plano. And after nung mga nangyari sa akin noon, after I discovered na masaya palang mag-solo travel, na-enjoy ko na siya. So here I am. I'm solo traveling and marami pa tayong pupuntang mga magagandang lugar dito muna sa Pilipinas, and then soon alis din tayo ng Pilipinas. And ito, during this time is dinaanan namin yung Sagada, tawag dito is Sagada weaving. Dito makita mo na kung paano sila gumawa ng kanilang mga tela, ng mga ifugao dito sa Sagada weaving. Sabi nga nila hindi ka pwedeng mag-video lang dito, kailangan ask permission ka muna sa mga trabahante. And this wraps up my solo Sagada travel. Total expense is 4,600 to 4,800 pesos. Kasama na yung lahat-lahat doon, yung pagkain, yung travel expenses, pati yung homestay. At maraming salamat sa panunood. This is Elmerjon Official. This is a music channel, a travel channel, a food channel. And always remember to have a great life. Thank you so much for watching.